Hello mga kanjip, welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? So ayan, mayroon po akong isi-share sa inyo na importante po talaga. Lalong-lalo na doon sa mga baguhan pa lang or magsisimula pa lang. And then, yung pong kukuha kayo halimbawa ng mga bookkeepers. Kagaya kasi sa amin, malayo kami doon sa napagrehistruhan ko ng aking BIR or Certificate of Registration. So kinailangan kong kumuha ng bookkeeper para taga-ayos po ng ating mga obligasyon, mga taxes ng ating mga BIR na mga bayarin, yung mga bayarin natin sa BIR. So gusto ko lang po kayong warningan or gusto ko lang po kayong maging aware sa nangyari po sa akin na halo po yung naramdaman ko, yung sakit na feeling ko na na-betrayed ako, tapos napagastos ako. Kasi yun na nga po kagaya ng nabanggit ko kanina, malayo na kasi kami. Yung aming kasing pinagrehistruhan ng isa city mismo. And then nag-decide kami 'di ba na umuwi sa aming munisipyo at doon na mag-business. So kapag nakaano na po kasi kung saan ka nagparehistro ng iyong COR, ng iyong BIR, doon ka na magbabayad ng iyong mga taxes ng iyong BIR. So tinry ko rin siya na sana na nailipat ba dito sa aming munisipyo, kaya lang hindi pwede. So kinailangan ko na talagang kumuha ng bookkeeper dahil nga napakalayo, napakagastos bumiyahe, napakalaking abala dahil po meron tayong monthly na binabayaran sa BIR, may quarterly at may annual. Ayan, meron ding annual registration. So, kumbaga, napakalaking hassle para sa akin dahil malayo talaga. Magastos na, and then, yung matakaw sa oras, syempre, pag sa BIR, kailangan mong pumila, and then may mga deadlines yan. So, yun na nga po. So, gusto ko lang kayong maging aware na hindi po dapat ninyong ipagkatiwala lahat na lang ng para bang siya lang nakakaalam ng lahat. Ganito po kasi nangyari sa akin. Sobra akong nagtiwala doon sa nakuha kong bookkeeper. So every time na magpapadala ako sa kanya ng pera para pambaya doon nga sa ating mga taxes, sa ating mga obligations. So okay lang, tinatanggap niya at sinasabi niya na nakapagbayad na siya. Although hindi lang po ako yung kanyang kliyente, hindi lang ako yung kanyang pinagbubukipingan. So marami ding iba. Tapos, yung mga resibo po, hindi ko lang hinihingi. Kasi sabi niya, ipunin niya lang, tapos buo niya lang na ibigay sa akin. So, tiwalang-tiwala naman po ako. Tiwalang-tiwala ako. Siya lahat, padala ako ng pera, ng bayaran sa monthly, tapos pag nag-quarterly na, tapos mag-annual na siya, tapos pag mag-register na naman, every January, and then paggawa ng ITR, padala lang ng padala. Never kong hiningi or sinabi na pakipadala ang mga resibo, yung mga OR galing sa mga pinagbayarang bangko. Hindi. Hanggang sa dumating po yung point na magkaroon ako ng penalty. So tuloy-tuloy lang po pala yun kasi doon, pag hindi mo siya inayos, nandoon lang siya. And then nung nagkaroon ako ng penalty dahil doon sa aking pag-renew ng DTI, doon ko na nalaman kasi sinama doon yung mga penalty na hindi pagbayad ng mga taxes. Para akong na-shock, na parang inis, galit, na nasaktan. Ganun siya yung feeling kasi ang laki nung binayaran ko kasi may mga penalty. Maliban doon sa babayaran mo na mga hindi mo nabayaran, may mga penalty po siya. Napakalaking sayang nun. Tapos ganun, tapos palagi niyang sinasabi na na binayaran niya. Dumating po kasi ako doon kasi nung nagsabi na ako na stop na ako sa kanya kasi nagkaroon nga ako ng penalty. So, doon sa pag-renew ng DTI, so sabi ko na na lang ako, dinahilan ko na ililipat, although sinabi niya hindi pwede. So sabi ko, ipapalakad ko na lang sa ate ko. So, parang ayaw niya kasi pala may tinatago siya. So that time, bago ko lang kinuha sa kanya, bago ko lang sinabi sa kanya na ako nang magpapatuloy, ibibigay ko sa ate ko nang magbabayad sa BIR or maglalakad, magbo-bookkeeping.
So ayun, hindi siya nagre-reply, hindi nagpapakita. So pagpunta na doon sa BIR ni ate, pag mga ganun po pala kailangan ng mga SPA pag yung halimbawa mayroon kang ipapaayos na hindi ikaw personal. So ayun, yun nga po pala pagdating doon, sus kay kadami ko man palang penalty. Parang nagbayad ako ng nasa 21,000 plus. Kasi maliban dun sa years na pala siyang hindi nagbabayad, na hindi niya binabayad yung aking mga binibigay na pambayad. Years na pala. Kaya ayun po. Kaya mag-iingat po kayo doon sa mga makikisuyo or magpapadala or magpabayad or kahit nasa may mga bookkeeper na i-check nyo po yung mga yung mga resibo. To check the resibo para lang siguradong may bayad nga or nagbayad nga sa BIR. Resibo yan sa bangko kasi sa bangko nagbabayad. Yung pagkakamali ko po kasi doon, tiwalang-tiwala lang ako. Hindi ako nagtatanong kung saan yung mga resibo. Hindi ako nagtatanong basta kung magkano ang bayaran. Sabihin niya lang sa akin kung magkano ang babayaran ko. Yun plus yung yung kanilang mga yung kanilang mga professional fee, yung mga bayad sa kanila as bookkeeper. So ayun po, talagang talagang masakit siya sa bulsa. Maliban doon, yung nakakainis, tapos mas malaki na siyang abala kasi aayusin mo siya. Aayusin mo yung mga penalty, babayaran mo, maliban sa bayarin, yun nga po, nagkaroon pa siya ng penalty. Yung hindi mo nabayaran, so babayaran mo siya, plus pipinaltihan ka pa doon sa mga hindi mo nabayaran na yun na mga taxes mo. Ang sakit, ang hirap, kasi nga wala ka namang choice, tapos ganun yung nangyari. Kaya ko po sa inyo, tips ko po sa inyo, payong po sa inyo na maging aware kayo doon. Kasi pwede po yan yung magpapabayad ka lang or makikipasabay sa kaibigan mo, kakilala mo, kapatid mo o kung sino man na magbabayad doon kasi kukuha ka lang ng form kung ikaw lang doon magfi-fill out sa form, tapos ipapabayaran mo doon sa bangko tapos hindi pala nagbayad. Ako, napakalaking problema po niya kasi magkakapatong-patong yung penalty. Ay, Diyos ko Lord. Yan, nakakainis. Kaya ayun, na ipa-share po ako sa inyo para po maging aware kayo. Mag-ingat doon sa akala mong nagbayad ka, hindi pala ibinayad, or mag-ingat kayo doon sa mga sa mga pinapabayad nyo, sa mga bookkeepers nyo, or sa mga pinapakisuyuan nyo, bayaran yung mga mga taxes ninyo, monthly man yan, quarterly, annual, tapos yung mga yung pagpagawa ng pagrehistro ng every year, yung annual registration, nire-renew kasi yan. 'Di ba? Nakakainis. Ibabayaran mo na nga yung mga andamin mo nang babayaran kasi nagpatong-patong na plus pipenaltihan ka pa. And laking bagay no, napakalaking sayang. Kaya maging aware po kayo talaga. So kung kayo naman ay may oras personal, ayun, tapos kaya nyo naman, pwedeng kayo na. Pero kung busy kayo, kung may bookkeeper kayo, ayun, lang, yung kumbaga time to time, i-check lang yung mga yung mga resibo kung talagang binayaran sa bangko para siguradong iwas penalty po tayo. Ayan, excuse, yun lang po at ayun lang, talagang ako medyo matagal na pa naman yun siya sa akin. Tapos ganun pala. Hindi naman from the start. Parang in the last 2 years lang. Ganun. So, ayan. Be careful po lalo na dun sa mga baguhan pa lang. Ayan, yan po ang ko sa inyo. Maging aware po kayo doon sa kung kayo ay magpapadala or makikisuyong magpabayad. Kunin nyo po ang resibo or ang OR galing bangko ng pagbayad. Yun lang po, please. Paki-like naman ang video na ito or paki-share at pa-subscribe na rin po sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Thank you very much. See you on my next video. Hindi ako masyadong happy dahil nga nalulungkot ako sa nangyari. Salamat po.